Aprobado na po ng NEDA Board ang pagbibigay ng karagdagang pondo para sa Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project na layong pagtibayin at patibayin ang Guadalupe at Lambingan Bridges. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa harap ng banta ng posibleng pagtama ng malalakas na lindol, inaprubahan na ng NEDA Board sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdaragdag ng pondo para sa Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Mula sa 7.93 billion pesos, umakyat na ito sa 10.34 billion pesos. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, layo ng programa na pagtibayin ang dalawang tulay sa Metro Manila, ang Guadalupe Bridge at Lambingan Bridge, na mahalagang matutukan para matiyak na kahit mangyari ang The Big One, ay masisiguro na matibay ang mga ito nang sa gayon ay hindi maantala ang sirkulasyon ng mga serbisyo sa pamamagitan ng naturang mga tulay. Of course, kapag nasira yung bridge, that will not only inconvenience people, but it will reduce the productivity kasi yung length of travel, yung roundabout ways of moving from one place to another, malaki yung impact sa productivity ng population natin, especially sa those living in Metro Manila. Tuloy din ayon sa NEDA ang pagtutok ng pamahalaan sa mga infrastructure flagship project, kabilang na ang improvement sa mga paliparan at railway projects. Katunayan, ibinahagi ng kalihim na hanggang nitong Hunyo ay nasa 22% na ang natatapos sa Metro Manila Subway Project, habang nasa 30% ang physical accomplishment ng North-South Commuter Railway Project. Maraming mga projects ang nagmo-move as we expected, no? But there are also projects that are moving at a slower pace than we expected or planned because they had encountered implementation issues. Pinaka-common ito ng mga implementation issues is yung mga right-of-way problems, no, na ngayon ay tinututukan naman ng DPWH with the help of the OSG at saka ngayon yung LEDAC. Naaprubahan din sa NEDA Board meeting ang Civil Service Modernization Project na nagkakahalaga ng 3.8 billion pesos na ipatutupad mula sa susunod na taon hanggang 2029. Sa ilalim nito, target na mas mapabilis pa ang human resource management processes ng CSC para matiyak ang mabilis na pagbibigay serbisyo sa publiko. Marami rin sa atin na naka-experience ng pag-build up lang ng vacancy. Months ang hihintayin mo bago ma-ascertain ni civil service kung vacant ngayon o hindi. So napaka-inefficient. In the meantime, hindi mo ma-fill upan yung position, hindi tayo makapagbigay ng tamang serbisyo sa publiko. Kulang tayo ng tao, kulang yung productivity ng mga workers natin hindi optimal, hindi na ma-maximize dahil sa kakulangan ng sistema sa personnel. Kabilang din sa highlight ng pagpupulong ang pagkakabilang ng mga kalihim ng Agriculture at Education Departments sa NEDA Board para matiyak na matututukan din ang agrikultura at food security, gayon din ang pagpapataas ng antas ng edukasyon para sa mas masiglang ekonomiya ng bansa. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.